Rise and shine dahil dito sa Pinoy MD, health is our priority. Happy and healthy Saturday morning! Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama din natin ang ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez para sagutin ang inyong mga ipinadalang katanungan tungkol sa inyong kalusugan. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, isang 13 taong gulang na bata nasawi matapos kagatin ng asong may rabies. Ano ang dapat gawin kapag nakagat ng aso? At papaano makakaiwas sa rabies? Eco Park sa Tanay Rizal kung saan pwedeng mag-hiking, magtampisaw sa waterfalls, mag-ATV at tree planting, abangan. Samantala, epektibo nga ba ang water diet at pag-inom ng slimming products para makapagbawas ng timbang? At ang latest update tungkol sa mga usaping pangkalusugan, nagwawala at nagpupumiglas. Ganito ang posibleng kahinatnan ng mga malalalang kaso ng rabies. Paano ito maiiwasan? Ay, huwag mong basagin yan! Abangan mamaya. Mula sa 106 kilos na timbang noon, 70 kilos na lang ngayon. Talaga namang fitspiration. Ika nga niya, In my palaban and confident era. papaano kaya na-achieve ni Keisha ang kanyang fitness goals? At water fasting, no rice diet at iba pang paraan ng pagbabawas ng timbang, epektibo at ligtas nga ba? Alamin mamaya. Nagwawala at nagpupumiglas. Ganito ang posibleng kahinatnan ng mga malalalang kaso ng rabies. Paano ito maiiwasan? Ay, huwag mong basagin yan! Abangan mamaya. Samantala, narito po muna ang ating resident dermatologist si Dr. Jean para sagutin ang inyong mga ipinadalang katanungan sa ating FB page. Good morning, Doktora! Good morning, Connie. And of course, good morning po sa lahat ng nakatutok ngayon sa Pinoy MD. Etong unang tanong ni Aiko. Ano raw kaya ang pupwedeng inumin niya para sa kanyang pigsa? Alright, Aiko, alam mo, usong-uso ngayon ang pigsa dahil nga sa init ng panahon, no? Ang pigsa is a bacterial infection and it can occur actually in immunocompromised individuals, yung mga mabababa ang immune system, no? So, kadalasan, binibigyan natin ito ng oral antibiotics and of course, mga topical antibiotics as well. But of course, kailangan din nating alamin, bakit nga ba ikaw laging nagpipigsa? No? Bagsak ba yung immune system? Meron ka bang mga iniinom na gamot kagaya ng steroid or mga pinapahid na steroid sa iyong balat that can actually cause overgrowth of bacteria and can lower your immune system, no? And of course, meron ka bang mga medical conditions, no? Kagaya ng diabetes or mga chronic illnesses that can bring down your immune system. And of course, we have to check also your food. And of course, we have to know also, meron bang ibang may pigsa sa iyong pamilya? Kung kaya't baka nangyayari ay paulit-ulit lang itong pigsa at hindi tuluyang gumagaling, no? So when we give actually mga topical antibiotics, hindi lang yun nilalagay dun sa pigsa mismo, nilalagay din natin yun dun sa mga tinatawag na mga areas that could be actually merong bacterial invasion already, kagaya ng dito sa my nose, no? Baka nasal carrier ka. So, naglalagay dito sa labas ng ilong, no, ng antibiotic cream. Sa singit, pwede rin. And of course, sa kilikili, no. Yung mga yun, pwede nating mga lagyan ng antibiotic. And of course, pwede ka rin mag-antibacterial soaps or mag-bleach bath, no, or mag-povidone iodine na body wash, no. So, these are all antiseptic and antibacterials. And of course, we can give also oral supplements, improve your food, sleep well, and of course, take a bath every day.
Sa usaping pangkalusugan, dapat laging updated. Kaya naman, pasadahan na po natin ang mga latest health updates sa bansa. Kapag bakuna ay kumpleto, lahat ay protektado. Ito ang kampanya ng Department of Health sa World Immunization Week noong April 24 to 30. Ayon sa 2022 WHO UNICEF estimates of national immunization coverage, mahigit 600,000 bata pa ang hindi nababakunahan sa Pilipinas. Dahil hindi bakunado, mas mataas ang tsansa na makakuha sila ng mga sakit. Dahil dito, patuloy ang paalala ng DOH na pabakunahan ang mga bata pagkapanganak. Sa ilalim ng National Immunization Program ng DOH, ang mga bagong silang na sanggol ay pwede ng pabakunahan ng 3-dose primary pentavalent shots o 5-in-1. Ibinibigay ito ng libre sa mga health centers sa mga sanggol 6 weeks, 10 weeks at 14 weeks pagkapanganak. Ang mga batang bakunado ay protektado sa mga life-threatening diseases gaya ng diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Samantala, para naman sa gumagamit ng vape o e-cigarettes, paalala po ng DOH, may panganib na dala rin ho ang mga ito sa ating kalusugan. Kaya naman, gaya sa mga pakete ng sigarilyo, pati na vape o e-cigarettes ngayon ay magkakaroon na po ng mga graphic health warnings. Ayon sa DOH advisory, ipatutupad sa darating na May 12 ang pagkakaroon ng graphic health warnings para sa vaporized nicotine at non-nicotine products at novel tobacco products. Ayon sa advisory, dapat sakop ng graphic health warnings ang kalahating bahagi sa harap at likod ng vape packaging na magpapakita na maaaring pinsalang hatid nito sa baga at bibig na gagamit nito. Ang sino mang lalabag dito, may parusa na multa na 2 hanggang 5 milyong piso, pagkakakulong ng hindi hihigit 6 na taon, pagkansela ng permit at lisensya, at deportasyon sa mga dayuhang manufacturer. Viral po ngayon sa social media ang isang video ng pagbili ng anti-hypertensive medicine na walang reseta. Pero paano nga ba ang batas patungkol dito? Nakasaad sa Republic Act 10918 o Philippine Pharmacy Act of 2016 na kinakailangan ng reseta kung bibili ng prescription drugs ang isang pasyente. Sa kanilang official statement na inilabas noong nakarang linggo, may paalala ang Philippine Pharmacists Association Incorporated kaugnay sa implementing rules ng RA 10918. Ang batas na ito ay para siguraduhin na naayon sa kondisyon ng pasyente at prescribed ng medical expert ang gamot na bibilhin. Para naman sa lubungin ang buwan ng Mayo, cervical cancer awareness ang kampanya ng DOH. Ayon kasi sa datos ng DOH, cervical cancer ang second most common form of cancer sa mga kababaihan dito po sa Pilipinas. Ang cervical cancer ay ang pagtubo ng abnormal na cells sa lining ng cervix ng isang babae. Kababaihang nasa edad 15 to 44 ang at risk sa cervical cancer. Ayon sa DOH, nasa 12 babae ang namamatay kada araw sa Pilipinas dahil dito. Ilan sa mga dahilan nito ay ang pagbubuntis ng higit sa 4 na beses, pagkakaroon ng mahinang resistensya at panindigarilyo o second-hand smoking. Maaring ma-screen ang isang babae gamit ang visual inspection with acetic acid at pap smear. Meron na ring HPV vaccine para rito na pwedeng ipabakuna. Kaya tandaan mga kapuso, early detection is key. At yan ang ating latest sa updates ngayong buwan. Laging tandaan mga kapuso, basta usaping kalusugan, dapat updated ka. Back to Doc Jean, ang anak daw niya ay may problema sa kanyang body odor at naawa raw siya sa pambubuli ng mga kaklase niya sa kanya. Ano raw ba ang pwedeng gawin para mawala daw yan? Alright, yung anak mo siguro probably nagdadalaga na, yung mga panahon na yan, yung hormones natin ay napakataas ng mga teenagers, kung kaya't mas common ang sweating, and of course oil production increases during puberty, kung kaya't talagang prone sila to develop mga body odors, and pangalawa, possibly rin baka sobra namang mataba o kumbaga nagkikiskisan yung balat dito sa kilikili na nagkakaroon ng maceration or nabubugbog yung skin doon and nagkakaroon ng
opening dun sa skin for possible bacterial invasion. No? Kasi alam mo, ang ating pawis actually walang amoy yan. But when it comes into contact with the bacteria on our skin, doon nagkakaroon ngayon ng tinatawag na amoy o body odor. So number one, we have to prevent sweating. Especially ngayong panahon na to, no? You want to prevent sweating, so ang gagawin natin is you can actually put antiperspirant at night, no? Sa gabi pa lang para umaga may effect na siya. Or you can put mga cornstarch, no? Or something that will absorb the sweat from the skin para hindi maiwan yung sweat na yun dun sa skin at hindi ngayon pumunta doon ang bacteria, no? And of course, also you have to have proper hygiene. Siguraduhin na araw-araw naliligo. She can also use mga antibacterial soaps. And of course, yung antibiotic cream can be placed on the underarm, no, every night, no? Wag lang sa umaga kasi masyadong mainit. So every night pwede siya mga antibiotic cream sa kilikili or sa singit, no? Pwede yun. And of course, increase water intake and increase fiber. And of course, kailangan pa rin siyang masuri, no? Meron ba siyang ibang medical conditions o mga iniinom na gamot or mga pagkain that can possibly cause, no, body odor. Kapag may family gathering, ang madalas daw komento sa 18 taong gulang na si Keisha, "Uy, tumataba ka na." O kaya naman minsan, "Lumulobo ka." Mula raw kasi sa timbang na 75 kilos noon, bumigat si Keisha at umabot ng 106 kilos. Napapansin na po kasi ng mga tao na lumulobo na ako, ang taba na ako, ganun. Nasasaktan po ako sa mga side comments tsaka negative comments na natatanggap ko. Noong pandemya raw, nagsimulang bumigat si Keisha. Nag-start po na bumigat yung timbang ko nung pandemic po. Kasi alam niyo naman po, naka-quarantine kami. So, ang ginagawa ko lang po namin ay kumain, matulog, ganun po. Trying out something new. Noong una, binaliwala lamang ni Keisha ang komento ng iba. Pero noong tumatagal-tagal na, pati mga damit niya, hindi na raw nagkasya. Dito na siya nagsimulang ma-stress. I'm into fashion, so yung mga damit na isinusuot ko dati, hindi ko na masuot ngayon. Siyempre po kasi pag plus size, ang hirap pong pumorma. Dahil nawala ng kumpiyansa sa sarili, dito na nagdesisyon si Keisha na mag-diet. Ang una niyang ginawa, magbawas ng kanin. Nung nag-start po ako na mag-diet, for the first month is, tinry ko po na mag 1 cup every meal. Kasi dati po, nakaka 2 to 3 cups ako every meal. Tapos, 4 times po ako kumain sa isang araw. Pero ang tanong mga kapuso, Doc, effective nga ba ang 1 cup of rice a day para magbawas ng timbang? So sa ating mga Asians, specifically sa Filipinos, napaka-importante ang pagkain ng rice. So as you know, rice is a form of carbohydrate. So kung titingnan talaga ninyo, ang pagtanggal ng carbohydrate na source sa pagkain natin ay, well, for a brief period of time ay nakakabawas ng timbang. Pero mahirap itong gawin dahil syempre love ng mga Filipinos ang rice. Kwento ni Keisha, hirap daw siyang hindi magkanin noong una. Ayon sa mga eksperto, kung sobra-sobra raw ang ating pagdidieta, ay pwedeng magkaproblema rin ang ating metabolismo at maging sanhi pa ito ng panghihina ng ating katawan. Dahil daw ito sa kulang na nutrisyon at enerhiya na nakukuha natin sa iba't ibang mga pagkain. Kaya palaging paalala ng eksperto, kumonsulta muna bago sumubok. So if I may suggest, you can use 2 things, the plate method and the hand method. So if you have a plate, look at your plate, divide it into half. First half should be fruits and vegetables. Then the second half, you divide it into 2 again. 1/4 would be your carbohydrates and another 1/4 would be the protein. Then another one would be use your hand. So if you look at your hand, you can use it to make portions of your meal. So this fist-like part of your hand, this would be the size of your vegetables. So fist-like, don't forget. Then if you make it a cup-like posture like this, or position, you remind yourself that this is the amount of carbohydrate na kakainin ninyo. And then when you straighten up like that, look at the palm, yun dapat ang size ng inyong protein. Bukod daw sa pagbabawas ng kanin, sumubok din daw si Keisha ng slimming coffee. I tried several types of slimming coffee.
And may isa ako na masasabing yes, effective. Doc, ligtas nga ba at effective ang pag-inom ng slimming coffee? These kinds of coffee, ang meron sa kanila kaya nakakapayat sa atin yung tinatawag na sibutramine. Yung sibutramine is one chemical that is not allowed in the Philippines or any derivatives thereof. So what happens when you drink slimming coffee with this kind of chemical, which is sibutramine, what it does is nag-i-induce siya na tinatawag naming hypophagia or yung parang kawalang gana mong kumain. However, in the long run, syempre, hindi ka kakain masyado, feeling mo papayat ka, pero meron siyang detrimental effects sa health. Kaya payo ni Doc, maging mapanuri sa mga iinuming produkto. Kung meron kayong mga slimming coffee, make sure na ang content niya, sana walang sibutramine kasi bawal yon. Pero kung may mga ibang coffee naman na may mga organic components na it just causes you na hindi masyadong kumain, pwede naman siguro, but I don't suggest that you have to depend yourself every day to take it for the longer time. Sinubukan din daw ni Keisha ang water fasting o yung tubig lang ang iinumin at walang ibang pagkaing kinakain. Pero pag-amin ni Keisha, nakaranas daw siya ng pagkahilo kapag tubig lang ang iniinom. Hindi din po ako nagtagal sa ganong setup kasi hindi siya healthy talaga. Nakakapanghina po ng katawan. Pero Doc, safe nga ba and effective ang water fasting sa pagbabawas ng timbang? Well, nauuso din yung water fasting because kapag water nga lang ang in-intake mo, syempre wala kang any form of energy or any form of starch that goes in the body. However, as I always say, it is okay if you take it just for a few days. But if you take it for a longer time, what it does is, it changes nababago yung entire metabolism ng katawan mo at ang nangyayari, naapektuhan yung storage mo ng fat at naapektuhan yung storage mo ng protein at nasisira nga yung ating mga muscles and other parts of the body. Paglilinaw ni Keisha para ma-achieve ang slim at fit na katawan, ang talaga raw nakatulong sa kanya ang regular na exercise at pagkain ng masustansya. Sa proper diet po, ang ginagawa ko po is binabawasan ko po yung calories intake ko. So, sa rice po, nagko-control po ako. More on fruits and vegetables po ako. And like sa protein po, mas madami po yung intake ko ng protein kesa sa carbohydrates. Sa exercise naman po, I do cardio. Hindi po pwedeng mabilis ang kain. So take time to enjoy your food. Supplement it with other things that you could do to lose weight, which is of course exercise and proper portioning of food. Makalipas ang ilang buwan ng healthy diet at exercise, ito na si Keisha ngayon. Balik na ulit sa kanyang dating timbang. Kasabay ng kanyang pagpapapayat, bumalik din ang kanyang dating confidence sa katawan. Very happy kasi bawat patakbo ng luha, bawat tagaktakbo ng pawis is, ito po, nakikita ko na po yung result ngayon. And ayun po, nakaka-overwhelm lang kasi ang saya ko na hindi ako sumuko. Lalo ko pa pong pinatunayan sa kanila na I can do it. Mahalagang paalala pa rin ni Doc Jack, para ma-achieve ang health and fitness goals, okay lang kumain, basta ang mahalaga, piliin ang kakainin. Proper portioning of food is also important. Exercising, how often do we exercise? It is suggested that we exercise at least 30 minutes every day for at least 5 days. What it does, it increases the circulation para mapaganda yung ating digestion, ang ating metabolism. Kaliwat kanan man ang mga nauusong diet, iisa pa rin ang rekomendado ng mga eksperto. Healthy and balanced diet na sasamahan pa ng ehersisyo para ang ating pagbabawas ng timbang hindi mauwi sa peligro. Samantala, back to our Facebook question, Dr. Jean. Bakit daw kaya nagsusugat-sugat ang balat niya na nagsimula lamang sa kati? Tanong naman niya ni Alfred Launico. Alright, Alfred, ang una kong tatanungin is paano ba ito nag-umpisa? No? Ito ba'y simple lamang nakati-kati, tas nilagyan mo ng something, na mga halimbawa, mga absolution o sulfur o kung ano-ano, kung kaya't nagkaroon ng irritant contact dermatitis. Pwede rin naman ito'y eczema na, no? Biglang lumabas siya as eczema, mamasa-masa, no? Tapos yung borders are very significant or pula.
no? Ay pwede rin itong tinatawag na nummular eczema, no? Or pwede rin naman itong fungal infection, no? Kasi hindi natin tuluyang masabi kung ano ba talaga ito kasi hindi natin nasusuri in person, no? Kasi pag ganito may mga ganito nagpapadala po kayo ng retrato, kailangan pa rin po natin suriin yung buong katawan. Because sometimes pag may nakita tayo sa singit or sa kuko or sa ibang areas, tapos pag history taking natin kayo, malalaman natin yung progression ng lesions, kung paano nag-umpisa, paano nag-develop, kung ano yung mga pinahid. Doon natin po talaga masasabi kung ano po talaga ito. But the way I see it, no, could be actually an eczema, no. So whether it's nummular eczema or irritant contact dermatitis, po pwede po ito. But we have to rule out a possible fungal infection. So the best pa rin po talaga is pumunta kayo sa isang board-certified dermatologist para mas mabilis kayo at mas magandang masuri po. Mag-aalas 5 na ng hapon pero ganito pa rin kahaba ang pila sa San Lazaro Hospital. Pila ito para sa libreng anti-rabies vaccine ng ospital. Karamihan kasi sa mga narito, nakagat o nakalmot ng hayop na karamihan mga pusa at aso. Kalmot po ako ng aso, pang-alaga po namin, miss. Napabaksin na po ako. Naninigurado lang po ako kasi sabi nga daw, delikado nga daw po. Nakagat po ng pusa, alaga po. Delikado daw po pag nakagat. Ano pong nakagat po ng alaga naming aso? Nugasan ko ng sabon, tapos nilagyan ko ng bawang. Ang pagdagsaraw ng mga taong gusto magpa-anti-rabies vaccine sa San Lazaro dahil sa mga balitang nasawi sa rabies. Ayon sa datos ng San Lazaro Hospital, nito pulang Abril, umabot na sa mahigit 23,000 na katao ang pumunta para magpabakuna ng anti-rabies sa kanilang hospital. Mula Enero hanggang Abril naman, nasa 20 katao na ang naitalang nasawi sa ospital dahil sa rabies. Isa sa mga nasawi dahil sa rabies, ang 13 taong gulang na si Jamaica. Anak, huwag mo, tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Nang dahil lang dyan sa kagat ng aso, hindi mo sinabi na wala ka sa amin. Pilitin namin na maging matatag. Pilitin namin na makalimot, pero hindi namin yung makakalimutan. Mahal na mahal ka namin eh. February 10, 2024 daw nang dumalo sa isang birthday party si Jamaica sa kanilang lugar. At dito na nga nakagat si Jamaica ng aso. Inilihim daw ni Jamaica sa kanyang mga magulang ang nangyari sa kanya. Hindi namin alam. Yung pala nung time na yun na nag-viral na siya, doon ko nalaman na marami na palang nakagat yung aso. Same day rin doon sa nangyari sa kanya. Makalipas ang mahigit 2 buwan, dito na nalaman ni Roselyn na hindi makatulog ang anak dahil sa sakit ng balakang na minsay sinasabayan ng lagnat. Nagsisearch din ako eh. Ano ba yung ibang dahilan bakit masakit yung balakang niya? Tapos sinesearch ko, sabi ko bukod sa UTI, sabi ko baka may UTI ka, mahina ka sa tubig eh. April 5, 2024, nagsabi si Jamaica sa ina na takot itong uminom ng tubig. Sabi niya, Mama, hindi ako makainom. Hawak ako yung cellphone, parang, alam mo yung gumaganyan, Mama, hindi ako makainom ng tubig, Ma. Sabi niya gano'n, bakit? Masakit ba lalamunan mo? Sabi ko gano'n, bakit hindi ka makainom ng tubig? Sabi niya, Mama, baka may rabies ako. Sabi ko, bakit? Nagkaroon ka ng rabies, kinagat ka ba ng aso? Opo, Ma. Yung rabies is a viral infection. Ang viral infection na ang reservoir, yung mga kagat ng aso, kagat ng pusa, at doon natin nakukuha yung rabies sa kanila. It's a viral infection which is supposed to be preventable. Sa takot na rin ni Roselyn, itinakbo niya agad si Jamaica sa San Lazaro Hospital. At dito nga nakumpirma ng mga doktor na si Jamaica ay positibo sa rabies. Anak, huwag mo, tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Pero ang problema, umakyat na raw ang virus sa kanyang utak. Sabi ko, ilang oras, ilang araw, ang pwedeng itagal ng anak ko.
Sabi niya 24 hours. Umiyak na ako. Pinagtatawag ko na yung mga kapatid niya. At makalipas ang 12 oras, si Jamaica binawian ng buhay. Ayon kay Dr. David Suplico, OIC Chief of Medical Professional Staff 2 sa San Lazaro Hospital, may tinatawag na incubation period ang rabies sa katawan. Sa loob ng 1 hanggang 3 buwan matapos makagat o makalmot, nagpapakita na raw ang mga sintomas gaya ng sakit ng ulo, lagnat at panghihina. Hanggang sa unti-unti nang makararanas ng pagkalito, insomnia, takot sa tubig, at pagdedeliryo. Yung rabies virus po parang nagdahan-dahan na pumupunta sa ating central nervous system. Ayon pa kay Doc, dapat ding obserbahan ang asong nakakagat. Ang asong may rabies, pag nakakagat ng tao, siya mismo meron siyang rabid symptoms na ang aso ay namamatay within 10 days. Paalala ni Doc, kapag nakagat o nakalmot ng asong may rabies, agad hugasan ang sugat ng tubig at sabon. At ang pinakamahalaga, agad na magpabakuna sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center o ospital. Yung mga myth po ng mga bawang, wala pong katotohanan yan. Dapat po makumpleto natin ang bakuna. Ayon kay Doc, pagdating sa rabies, oras ang kalaban, kaya mahalagang agad na magpabakuna para maagapan. Problem kasi yung rabies is 100% fatal. Ang piniprevent po natin na yung rabies virus po ay hindi umabot po sa ating central nervous system or sa brain. Kasi once umabot na po dyan, ay sigurado na pong mamamatay yung pasyente. Dahil libre ang anti-rabies vaccine sa San Lazaro Hospital, dagsa ang mga pumipila rito. Pero mas mainam din daw kung may sariling Animal Bite Treatment Center ang mga lokal na pamahalaan. Dapat yung mga LGUs, yung mamayan nila, constituents, ay kailangan nila pong alagaan. Ang problema, dahil nalalaman nila wala silang budget o wala silang gamot, ngayon pumupunta sila sa San Lazaro. Dinadagsa po kami ngayon ng pasyente ng kagat ng hayop at pusa. Dahil dito, kaliwat ka ng anti-rabies vaccination drives ang ginagawa ngayon sa bansa. Ang Taguig City nagsagawa ng 7 araw na house-to-house anti-rabies vaccination sa iba't ibang barangay. Anti-rabies program kasi natin is basically nag-evolve siya from ordinary vaccination drive into a more cohesive and systematic vaccination and anti-rabies control program. Paraan daw ito ng LGU para mabigyang proteksyon ang mga alagang hayop ng kanilang mga residente. Main purpose natin is to eradicate yung rabies dun sa source pa lang para hindi na siya matransmit sa human. Kaya naman, ang mga residenteng fur parent, hindi nagdalawang isip pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop. Para safe sila sa kung sakali kagat-kagat pa. Dito na sila sa bahay. Hindi namin napalabas. Natatakot ako makakagat siya ng mga tao. Tapos kami ang magbabayad kung makakagat niya, di ba? Yung bakuna na ino-offer ng local government na para sa amin, laki kasi yung tulong. Last year din kasi nakapag-avail kami nun. Ayon sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007, responsibilidad ng mga pet owner na pabakunahan ang kanilang mga alaga. Ang anti-rabies vaccination kasi ginagawa siya yearly. Yun kasi ang nakalagay sa Anti-Rabies Act. Importante po siya na hindi siya naglalaps para po yung kung sakali man pong makakagat sila, i-disregard ka agad na posible siyang maging source ng rabies sa tao.
Paalala ni Doc, ang pag-aalaga ng hayop ay isang responsibilidad. Kasama po dyan sa obligasyon ng pet owner na hindi niya hayaang nakakawala yung aso niya sa kalsada. It's their social obligation na bawalin yung mga kakilala nila na gumagawa nito. Samantala, para kay Nanay Roselyn, naway magsilbing aral at paalala ang nangyari sa anak na si Jamaica. Para sa kapwa akong magulang, turo niyo po sa mga anak ninyo na huwag po magatubiling magsalita, magsumbong, kagat may ukalmot ng aso o pusa. Ituro niyo po sa kanila na magsabi agad, huwag po baliwalain. At walang sawang paalala mula sa ating eksperto sa sino mang makakagat o makakalmot ng hayop gaya ng aso. Kailangan nilang pumunta sa Animal Bite Treatment Center. Dapat ma-assess po sila ng doktor at the same time po mabigyan sila ng bakuna against anti-rabies. Mga kapuso, ang rabies ay nakamamatay. Pero kayang-kayang maiwasan. Kaya huwag ipagwalang bahala ang kagat ng hayop. Agad magpabakuna at siguraduhin ding bakunado ang ating mga alaga dahil sa bawat isang bakuna, buhay ang maisasalba. Eto na ang ating last question, Doc. Mula naman kay Melvin Ona. Ano raw kaya ang dahilan ng paglaki ng mga ugat niya sa binti? Alright, Melvin, no? Maramang nagkakaroon ka na ng varicose veins, no? Kasi sinabi mo, lumaki na yung mga ugat na yan sa iyong binti, no? So, ano ba ang common cause ng varicose veins? Ito yung prolonged standing, no? Sa tatanungin ko, ikaw ba'y ano bang klase ang iyong trabaho? Ikaw ba'y lagi nakatayo? Teacher ka ba? Security guard, no? Or kung ano pa? Or baka rin lagi ka namang nakaupo, no? Kulang ng movement or hindi maganda ang circulation sa ating binti kapag hindi tayo masyado kumikilos, no? So, posibleng yun, immobility ang cause or prolonged standing ang cause ng yung varicose veins. But do not need to worry kasi napaka-treatable ng varicose veins. We can always do sclerotherapy, no? So, sa mga babae naman, no, very common, lumalaki yung ugat because of oral contraceptive pills, no? Kadalasan yan or pregnancy. So, patingin ka rin sa board-certified dermatologist para masolusyonan na yan. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang po ang inyong question sa aming Facebook page at baka question nyo na ang masagot namin next week. Literal na nagbabagang balita nga raw ang usapin ng heat index sa bansa. Sa panahon po ngayon, napakataas po ng ating heat index, no? Pumapalo na po tayo ng almost 50 degrees Celsius sa iba pong lalawigan or sa ibang parte po ng Pilipinas. And para po sa ating kaalaman, around 37.8 degrees Celsius ng ating body temperature is already considered fever. Kaya't dahil sa init ng panahon, dumarami rin ang umaahon. Papuntang Tanay Rizal. Na-inlove talaga kami sa lugar dito kasi sobrang mapayapa, sobrang ganda ng paligid, ang babait ng mga tao. Sa kabila ng init, find joy in it. Pagdating mo naman po dito sa falls na natatagong paraiso, nawawala po lahat yung pagod nyo sa sobrang lamig ng tubig. Nature, sariwang hangin, malamig sa gabi, sa hapon. Kaya po dito napili ng aking mga anak. Fun under the sun at i-enjoy ang kalikasan. Sa sobrang init ng panahon, ang iba sa atin, dumarayo na ng Tanay sa probinsya ng Rizal. Kung sa ibang lugar kasi, umaabot ng 42 degrees Celsius ang heat index, dito raw nasa 27 hanggang 32 degrees Celsius lang. Kaya naman ang mga magbabarkadang ito, dinayo talaga ang Tanay. Kaya po nakapunta kami dito ng mga makasama ko sa trabaho sa Tanay. Para po kasi maganda yung klima dito. Kaysa po sa Maynila, sobrang init ang polusyon. Dahil sa mga bundok at puno rito, isa ang Camp and Eco Park na ito sa dinarayo sa Tanay. Pero hindi lang daw bundok ang kanilang aakyatin sa kanilang nature trip.
May kasama rin daw itong 8 Wonderfalls hunting. Talagang perfect place ang pasyalang ito, hindi lang para mag-bonding at mag-relax. Mainam din ito for physical activity. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat, ma'am at saka sir. Welcome po kayo sa aming lugar sa Barangay Kayabo. Tubig kasi wala tayong tindahan sa taas, tapos bawal tayong magkalat sa trail. Alagaan natin yung kalikasan. Yun lang po at kunting ingat sa ating pag-aakyat. Habang paakyat ng bundok, dala rin ng magbabarkada ang punlang itatanim nila. Kasabay kasi ng hiking and waterfalls adventure ang tree planting activity sa lugar na ito. Dito sa Tanay talagang inaalagaan ng kalikasan at patuloy ang mga efforts namin para mag-reforest dito sa Kaliwa Watershed Forest Reserve at tawag namin. Lalo na dito sa campsite namin, talagang ini-encourage namin ng tree planting para sa mga guests namin. 30 minuto na akyatan at nakakita na ang magbabarkada ng patag na lugar para pagtaniman. Tapos dito medyo maganda-ganda po siya, may mga shade po, may mga puno para hindi po sa direct sa init. Tapos tabunan nyo lang po ng lupa. Alalayan nyo rin po siya, baka matumba. Mga 2 inch po, kaya na po, okay na po yan. 20 pesos ang bayad sa kada punla na bibilhin. Sa ganda ng klima rito, naaayon daw ang pagtatanim dito ng prutas at gulay, gaya ng pinya, bunga ng betel nut na kadalasang hinunguya ng mga katutubo. Kaunting lakad pa at masaspata na ang unang talon. Yan po ay, ang pangalan po niyan ay Maynova Falls. Yan po yung unang waterfalls namin dito sa Barangay Kayabo. Malalim din po yan, nasa 5 feet, pero maliit lang po siya. Pwede rin po kayong maligo kung gusto nyo, pero hindi po siya ganun kaluwag. Next stop naman ang Manganiso Falls. Kaya po tinawag siya ng Manganiso kasi yung bundok po na ito ay kuwaan po siya ng manganis. Sunod na po pwedeng i-enjoy ang pantay, lantay at gugulong na Bato Falls na sakto ngayong tag-init. Ang tawag po dito ay Gintuan Falls, kaya tinawag siya na Gintuan. Ito po ay pinagtrisuran po dati. Malamig po ang tubig po dito at maganda maghilamos. At ilang minuto pa, itinuloy na ang pag-akyat papunta sa pinakahuling talon. 10 minutong lakaran at akyatan, makikita na ang natatagong Paraiso Falls. Ang magbabarkada agad na nagsipagligo rito. Ito po yung pinakamaganda po naming napuntahan na po na falls. Kaya dito na po kami nag-start nag-swimming ng mga kasama ko nag-hike. Ito pong falls, pang 8 Wonderfalls po, yung natatagong Paraiso. Okay naman po, maganda naman po yung experience kasi po kahit medyo nakakapagod. Pagdating mo naman po dito sa falls na natatagong Paraiso, nawawala po lahat yung pagod nyo sa sobrang lamig ng tubig. Samantala, bukod sa hiking, dagdag adventure din dito ang ATV. Pumunta po kami ngayon dito sa Tanay Rizal para po sa anniversary namin. Para sa akin po kasi maganda po yung mga view dito eh. Dito sa ATV Trail, ang hamon, tawirin ang Lanatin River. Kayanin na Andre? Napasaman, parte raw ito ng saya ng adventure na ito. Nakakatanggal siya ng stress kasi nakikita mo yung nature, ang ganda-ganda. Ito yung isa sa mga madadaling paraan para makaikot sila sa lugar at ma-experience nila yung kultura at ang kalikasan natin dito sa Barangay Kayabo. Kaya naman, dinevelop namin yung mga trails namin para magkaroon kami ng ATV adventures. At sa ATV naman, ang pinakamagandang benefit naman nito ay nai-increase nito yung adrenaline natin. Para sa may hilig mag-camping, this spot is for you. Naabutan nga namin ang isang turista na nag-aayos ng camping tent. Mag-overnight po, magka-camping kasama ng aking mga anak. Nature. Sariwang hangin, malamig sa gabi, sa hapon. Kaya po dito napili ng aking mga anak.
mapapalapit ka din sa kalikasan. Imaginein mo na lang yung gigising ka sa umaga, tapos ang ganda-ganda ng paligid mo, kita mo agad yung mga bundok sa harap mo, kitang-kita mo ang dami mong puno sa paligid mo. Pwede rin daw mag-bonfire dito o di kaya magluto. Ayon sa eksperto, mainam sa kalusugan ang ganitong relaxing activities. Ayon po sa mga pag-aaral, when we're exposed to nature, nakakababa po ito ng stress. So, ma-address po nito yung ating mental health. Pangalawa po doon, syempre, pag lesser ang stress natin, lesser din ang anxiety. And health-wise, because we're in the forest and we're breathing fresh air, nakakatulong ito for our respiratory system. Physical activity also, dahil tayo po ay nag-exercise whenever we trek. Pero paalala sa mga nagbabalak mamundok o mag-camping ngayong matindi ang init, ingat-ingat at dapat protektado. Very high po ang temperature between 10 a.m. and 4 p.m. So we advise patients or kung sino man po yung mga lalabas ngayon that you go on trekking early in the morning. At kung kayo po ay bababa, mas maganda po later in the afternoon beyond 4 p.m. para lesser na po ang init. So yan po ay napaka-importante. So when and where. Ngayong tag-init, siguraduhin nasa kondisyon ang katawan kahit pa sa pasyalan. Para na rin iwas init ng ulo at siguradong ma-enjoy ang summer adventure. Samantala, nakaisang oras na naman po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Sana po ay na-inspire namin kayong maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado, mga kapuso, magkita-kita po muli tayo 6 to 7 a.m. Ako po si Connie Sison na nagpapaalalang iisa lang po ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman yung dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Pinoy